itong 2 araw talagang nakalipas, sa tingin ko wala pa rin napatunayang either kriminal na gawain sa parte ni VP Sara o di naman kaya kahit ano na magpapatunay na mayroong pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan sa kanya. No? Dahil ang mga dokumento nga, gaya na aking sinabi, hindi naman niya nagkukwento. Kinakailangan meron pa rin tao na magkukwento at itatagni-tagni sa kwento nila yung mga dokumento bilang mga patunay. Kahapon, nung isang araw, hanggang ngayon ay, hanggang ngayong araw na ito, taga COA ang naging witness, no? Ano ba ang mga mahalagang punto na dapat malaman ng taong bayan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na isinalang po nilang witness po, attorney? Well, naguguluhan nga ako bakit ang mga testigo na sinalang ng prosecution ay isinalang. Unang-una kasi, yung mga obserbasyon na sinabi ng witness no na nagtestigo kahapon at ngayon, natapos ngayon, ay mga personal na mga observation. Hindi yan opisyal na observation ng COA itself. Kasi ang COA will speak only in terms of a notice of yung denial, no? O di naman kaya order ng commission mismo, no? So ang isang individual na auditor I cannot speak on behalf of the commission, no? Una-una. Pangalawa, lahat ng mga observations niya observations lamang, no? At hindi po siya po pwedeng maging conclusion na nagkaroon ng paglabag ng batas si VP Sara o di naman kaya ay paglabag sa tiwala ng taong bayan, yung betrayal of public trust, no? Kinakailangan may kwento pa rin kung paano naging kriminal yung mga bagay-bagay na pinapatunayan ng mga dokumento dahil ang mga dokumento mismo ay hindi po pwedeng magkwento. Kaya nga, nagkaroon ng konklusyon itong COA auditor na unang nag-testify ngayong araw na ito na wala naman siyang nakita at wala siyang personal na kaalaman na kahit anong pagkakamali o kriminal na bagay na ginawa ni VP Sara at syempre sinabi rin niya na wala rin siya nakita na ni isang sentibo na napunta sa personal na bulsa ni VP Sara, no? So far, yung unang testigo sa COA, dating ex-COA na pala yan, hindi na siya COA, no? So hindi natin siya mapapaniwalaan na sa public officer na merong sinumpaang katungkulan na sabihin ng katotohanan, no? Dahil hindi na siya taong gobyerno, siya ay taong pribado na, ay mga personal observations lamang, no? At hindi po pwede maging basihan para nga sa kahit anong legal na conclusion na merong graft for corruption na ginawa si VP Sara or di naman kaya ay betrayal of public trust. Pagdating dito sa pangalawang testigo, hindi naman umusad kasi nga hindi rin pumayag sa stipulation itong mga depensa. At tama naman, no? Kasi bakit sila papayag sa stipulation, hindi naman nila alam kung ano na yung mga acknowledgement receipt na pinapakita dahil gaya nga sinabi ng Attorney Ferrer, mula nung na-issue yung mga acknowledgement receipt na yan, hindi na nila hawak yan. So hindi nila alam kung yan talaga yung mga acknowledgement receipt na nakita ng tanggapan ni VP Sara. So ngayon talagang magkakaroon ng delay kasi hindi nag-stipulate, kinakailangan isa-isahin pa yan na ikukumpira sa original at kinakailangan ilay din ng foundation kung sino ang gumawa niyang mga acknowledgement receipts na yan. Kasi hindi lang naman yung comparison with the original. Kinakailangan kilalanin din ng taong gumawa ng acknowledgement receipt yung mga ARs na yan. Otherwise, hindi pa rin siya pwedeng tanggapin dahil hindi siya magiging authenticated documents, no? So by and large, itong 2 araw talagang nakalipas, sa tingin ko wala pa rin napatunayang either kriminal na gawain sa parte ni VP Sara o di naman kaya kahit ano na magpapatunay na mayroong pagtataksil sa pagtiwala ng taong bayan sa kanya, no? Dahil ang mga dokumento nga, gaya na aking sinabi, hindi naman niya nagkukwento. Kinakailangan meron pa rin tao na magkukwento at itatagni-tagni sa kwento nila yung mga dokumento bilang mga patunay. Opo, clarify ko lang muna, attorney, no, dahil si Attorney Wamil ay nasa COA pa rin pero siya na yung team leader, audit team leader ng COA Pasay City at dati siya sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office or ICFAO na nakakasaklaw doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Dito tayo sa... I stand corrected. Opo, attorney. I stand corrected. So, taong gobyerno pa rin siya
But hindi mag-iiba yung obserbasyon ko na lahat ng mga sinabi niya ay personal observations niya at hindi opisyal na findings ng COA itself. In fact, ang presiding officer, yung sabi niya na parang interpretasyon mo lang ito, attorney, na parang nasita din ata itong taga-COA na ito na si Waminal doon sa joint memorandum circular, tsaka yung sa mga proseso ng mga inilalabas nila, yung mga AOMs ba yun, yung notice of suspension hanggang sa notice of disallowance. Nagkaroon pa nga ng mahabang tanungan at debate doon sa ito na ba ang final executory na ba ito, final na ba ito, attorney? Tama ka dyan, no? Kasi hindi naman pinresinta itong si Wamil as an expert witness. So, hindi siya dapat nagbibigay ng sariling interpretasyon. Ang dapat na naging testimonya niya ay dapat limitado dun sa mga hakbang na ginawa niya, dun sa audit na ginawa niya, full stop. At hindi siya dapat nagkakaroon ng conclusion dahil as an auditor, hindi naman siya talaga authorized to make any conclusion on behalf of the Commission on Audit. So, sa akin, well, kinakailangan ipresenta para mapatunayan na nagkaroon ng audit, pero yung mga konklusyon, kung meron nga bang graft or corruption o kung meron nga bang betrayal of public trust, ay hindi po pwedeng pagbasihan lamang doon sa paper audit na ginawa ng auditor. Kasi ulitin natin, no, ang ginawa naman niya ay paper audit. Wala naman siyang ibang mga factual na mga pangyayari na nalalaman, no? Nakabase lang siya sa mga papel. Opo. Doon po sa claim na parang kumpiyansang-kumpiyansa si Waminal na tanging si Vice President Sara Duterte lang ang merong confidential funds at kalaunan prinisinta rin ng depensa na hindi lang pala si BP Sara ang may confidential fund sa ilalim ng Office of the Vice President, pati rin pala si Binay. Tapos parang napatanong pa si Attorney Waminal, na-liquidate na ba ito? Bakit siya magtatanong? Di ba under din ng kanyang opisina kung na-liquidate ba yung kasi sa mga Office of the Vice President, sila din naman ang nag-claim na wala daw sa lahat sa kanilang monitoring. Attorney, anong basa mo rito? Tama ka dyan. Dagok yan dun sa kredibilidad mismo ni Waminal bilang isang auditor. Kasi nga, nagkaroon siya ng conclusion, tanging si VP lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential fund. Tapos pinakita sa kanyang dokumento na mali siya. So, semplang ang kredibilidad dito bilang isang auditor na nagpapakita rin na parang bias siya. Dahil yung mga conclusions niya, pinapanigan na niya ang prosecution at napatunayan naman ng depensa na mali yung kanyang conclusion. Tsaka, dito ba sa paliwanag ng witness sa pagpresenta ng prosekusyon, pag cross-examine ng depensa, natalakay kasi dito itong Joint Circular number 2015-01. Natumbok ba nila na ang accountable dito direkta kung merong mang mali na nagawa ang Vice Presidente rin po, attorney? Or parang idinikdik lang talaga nila na kasalanan nito ni BP kasi walang liquidation na tama sa kanilang pondo? Isa pa yan, no? Sa tingin ko, it's asking too much para ang Vice President mismo ang maging makonsidera na disbursing officer and responsible officer sa kada kusing na lumalabas sa kanyang opisina. Tingin ko that is impossible. Kaya nga, ang dami ring staff ng OVP ito. So, kinakailangan talaga kilalanin kung sino yung responsible officer pagdating dito sa mga pag-i-issue ng mga resibo, etc. etc. Hindi dapat asahan na ang Vice President mismo in charge yan. Otherwise, mag-i-insist tayo. Dapat si Bongbong Marcos din ang authorized ng responsible officer to account for every single cent na ginagastos ng Office of the President. Sa confidential fund, along pa lang ng Presidente, 5 billion na yan minimum. No? Paano ngayon yan masusubaybayan pa ng Presidente? I think that's asking for too much para maging responsible officer for disbursement and for accounting purposes ang Vice President mismo. Opo. Tsaka during ba sa impeachment trial nitong nakalipas na mga araw,
napatunayan din po ba, attorney, na hinipe lang talaga si Mary Grace Piatos? Kasi ilang ulit na itinanong itong kanilang witness, wala namang direktang sinasabing bawal ang paggamit ng mga alias, codename, pseudonym sa subject ng paggastos ng confidential fund po, attorney, na alam naman natin nung nagkaroon pa ng pagdinig, grabe talaga, meron pang padala ng mga chichirya, yung pangalan ng Mary Grace, yung Piatos, ang dami nilang drama, pero dito meron bang natumbok na mali ang ginawa, yung paglalagay ng code names, attorney? Well, hindi na kasi sakop yan nung testimonya nung dalawang testigo so far eh. Kasi sila dapat ang limitasyon ng kanilang testimonya, hakbang na ginawa nila sa pag-audit. Yung issue kung pwede ba gumamit ng pseudonym, hindi na yan trabaho ng mga auditors. Titignan natin ngayon kung ano talaga ang patakaran ng COA at sa aking pagkakaalam, basta confidential funds, hindi nga dapat linalabas ang identity ng mga tumatanggap ng mga confidential funds dahil syempre magkakaroon ng banta sa kanilang mga buhayan, lalong-lalo na kung alam natin na yung source ng confidential information ay embedded doon sa iniimbestigahang mga organisasyon. Opo, meron pong dalawang batas na sinight po ang depensa, no? Yung sa RPC, Revised Penal Code, tsaka yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Patungkol po dito sa mga confidentiality, sa mga impormasyon na dapat manatiling confidential po, no? Kasi ang laging napag-uusapan dito po sa nakalipas na trial, lalo na pagpresenta ng prosekusyon, ay ito nga po ang COA DBM Joint Circular number 15-01. Alin po ba ang dapat manaig sa mga nag-audit, lalo na sa COA? Doon lang ba sila nakatutok sa joint circular number at hindi isa sa alang-alang itong dalawang batas din na ito na sinight din ng depensa sa kanilang pag-audit po, attorney? Lahat yung mga administrative orders, yan ay nagpapatupad lamang ng mga umiiral na batas ng saligang batas. Hindi po yan po pwedeng manaig sa isang batas at sa ating saligang batas. In fact, ang basehan kung ang isang administrative order ay valid or hindi, kung siya ay binabago yung pulisiya na ginawa ng Kongreso sa pamamagitan ng isang batas. So sa akin, yung pagpapataw ng parusa sa illegal na pag-disclose ng mga confidential information, yan ang pulisiya ng gobyerno na hindi po pwedeng baguhin ng kahit anong administrative order ng Commission on Audit. Merong mga umuugong-ugong na iimbitahan daw ng prosekusyon si Mary Grace Piatos. Anong basa mo rito? Kalokohan lang po yan. At saka yan po talaga ay teatro na lang. Nakita naman natin ang prosekusyon, puro teatro. Pati panunood ng ODC, no? Pati yung, hoy, huwag kang sasagot, no? Talagang, ano na ito, sarsuela ang ginagawa nila dito sa impeachment na ito. Hindi sana ako mag-object except that 25 billion ang nawawala sa atin kada araw ng kanilang sarswela na matapos ang 13 araw ay wala pa rin napapakitang either krimen na nagawa si BP Sara o di naman kaya yung pagtaksil sa pagtiwala ng taong bayan. Tsaka may mga kumakalat din na balita na parang kinikwestiyon nila kung ang OVP ba o ang DepEd din ba ay may karapatan na magkaroon ng confidential fund. Pati na yung paglalaanan ng pondo na talagang nistipulate doon na ito paglaban sa terorismo, pagprotekta sa mga kabataan laban sa mga recruitment na parang pinalulutang nila na hindi ito saklaw ng OBP at saka ng Department of Education. Bakit meron silang confidential fund para rito po, attorney? Ano masasabi niyo rito? Well, unang-una, hindi na trabaho yan ng Commission on Audit. Okay? Ang pantao ng budget, Kongreso ang nagsasabatas niyan. At wala namang halaga na ginastos si VP na hindi sang-ayon sa pantao ng budget. Maski ito ay galing sa budget ng Pangulo, ito ay para din doon sa kaparehong purpose, no, na confidential fund. No? Alam naman natin na talaga yung unang confidential fund ni VP Sara, 100% ay nanggaling mismo sa pondo ng presidente. So, sa tingin ko, yung judgment kung saan po pwede gastusin yan, titignan natin yung batas mismo.
Kapag sinasabi ng batas na confidential fund, malawak naman po ang ibig sabihin niya, no? At meron dahilan din kung bakit pinagbabawal ang pagdi-disclose kung paano talaga sino tumanggap niyan, dahil kapag confidential funds sa pinag-uusapan, nakatukoy tayo sa national security. At sa akin, yung paggagastos ng pondo para labanan ng CPP-NPA sa mga eskwelahan ay isang legitimate na gastos para sa confidential funds sa DepEd. At huwag natin kakalimutan, hindi lang naman Vice President si VP Sara.